Ayon sa Republic Act 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay A. 10 taong gulang, B. 6 na taong gulang at pababa, C. 7 taong gulang. Ang tamang sagot letter B, 6 na taong gulang at pababa. Kapag papalapit sa tawiran, ang dapat mong gawin ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto, B. Magmabilis at dumaan ng mabilis, C. Magmaneho lang maliban kung may taong naglalakad. Ang tamang sagot letter A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. Ang pagmamaneho ng nakainom o may impluwensya ng ibang iligal na sangkap ay labag sa batas at maaring magresulta sa A. Parusang mabigat na multa, B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho, C. Walang katiyakang pagkakasuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya paglusot? A. Sa mga highway, B. Sa mga highway na maraming daan o lane, C. Sa kurbada. Ang tamang sagot letter C. Sa kurbada. Kung itinuturo ng driver sa harapan mo ang kaliwang kamay ng pataas, siya ay A. Liliko pa kanan, B. Liliko pa kaliwa, C. Hihinto. Ang tamang sagot letter A. Liliko pa kanan. Ano pa ang mga maaring makaapektong na matindi sa iyong konsentrasyon bukod sa alak? A. Ilaw ng trapiko, komportableng upuan, mahusay na disenyo ng kalsada, B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana, C. Nakakapawing pagod na musika, maayos na ilaw sa kalye, mga markahan ng semento. Ang tamang sagot letter B. Mga droga, pagod at malalakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. Ito ang tawag sa patuloy na daloy ng hangin na kailangan upang makaiwas ang driver na makalanghap ng masamang amoy upang hindi ito mahilo. A. Paglanghap ng hangin, B. Ventilasyon ng hangin, C. Exhaust air. Ang tamang sagot letter B. Ventilasyon ng hangin. Ano ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay napipilitang magmaneho ng mabilis dahil sa mga motoristang nasa likuran mo? A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. B. Tapakan ang preno ng 1 o 2 beses habang paalis sa kalsada. C. Buksan ang hazard habang tumatakbo ng mabilis. Ang tamang sagot letter A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. Sa pagmamaneho sa kalsada, dapat handa ang mga dokumentong ito. A. DL at rehistro at insurance policy, B. May bisa na DL updated na rehistro at insurance policy, C. CPC at permit rex. Ang tamang sagot letter B. May bisa na DL at updated na rehistro at insurance policy. Kapag liliko ka sa sulok, ang driver ay gagamit ng pamamaraan na ito sa pagmamaniobra ng manibela. A. 2 kamay na pamamaraan, B. Handover na pamamaraan, C. Hand-to-hand na pamamaraan. Ang tamang sagot letter B. Handover na pamamaraan. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Bawasan ang tuloy ng takbo upang makaiwas sa road crash, B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway, C. Tuluyang huminto at hintaying maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot letter B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway.
Ang daloy ng trapiko sa mga rotonda sa Pilipinas ay A. Pakanan, B. Pakaliwa, C. Kahit saang direksyon. Ang tamang sagot, letter B. Pakaliwa. Saan ka pwedeng mag-overtake sa one-way na kalye? A. Sa kaliwang bahagi lamang, B. Alinman sa kaliwa o kanan, C. Hindi pwedeng mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Alinman sa kaliwa o kanan. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap-kislap ang ilaw ng preno? A. Illegal na modifikasyon, B. Sagabal sa daan, C. Hindi ligtas na pagmamaneho. Ang tamang sagot, illegal na modifikasyon. Alin sa mga sumusunod ang magpapahusay sa pagkonsumo ng gasolina? A. Maikling paglalakbay na may malamig na makina tuwing gabi, B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos, C. Pagmamaneho sa mga higit na mababang kambyo habang bukas ang aircon. Ang tamang sagot, letter B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa A. Trapiko mula sa iyong likuran, B. Trapiko na nagmula sa iyong harap, C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Pagkaraang mabigyan ng student driver's permit, ano ang pangunahing isaalang-alang sa pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat malusog sa pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instruktor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho. Ang nag-aaral ay dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. C. Kailangang magsanay mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa eksaminasyon na pang non-professional na lisensya. Ang tamang sagot, letter B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ang nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na naangkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. Sino ang particular na hindi kasama sa Republic Act No. 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal, B. Batang kailangang pumunta sa paaralan, C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos, B. Pumreno ng madalas, C. Pumreno ng biglaan. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw, B. Mga sasakyan na papasok pa lamang, C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko, B. Pagkatapos lumiko, C. Bago lumiko. Ang tamang sagot, letter C. Bago lumiko. Habang nagmamaniho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada, paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan, B. Magmabilis na lumipat, C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot, letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao, B.
Hindi pinahihintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina. B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakabirding ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang traffic light ay nagpalit mula verde pa dilaw habang pasangang daan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis. B. Huminto kahit nasa sangang daan. C. Huminto bago magsangang daan. Ang tamang sagot, letter C. Huminto bago magsangang daan. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Uminom lamang ng mababang dos ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para masiguro ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho lalo na sa mahahabang biyahe. C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang tamang sagot, letter C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ang ibig sabihin ng dubling putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Sa anong pagkakataon na hindi maaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Ang tamang sagot, letter C. Sa blind curve. Ano ang maximum at pinahintulutang lapad ng saddlebox o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid. Ang tamang sagot, letter A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Bagalan ang takbo. Ayon sa Republic Act 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang. B. 18 taong gulang. C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot, letter A. 16 na taong gulang. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin A. Bago umalis sa intersection. B. Habang patungo sa intersection. C. Bago lumiko sa intersection. Ang tamang sagot, letter C. Bago lumiko sa intersection. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay nagpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis. C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ang tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency.
Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tumatawid? A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Sa anong pangyayari maaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag empleyado ka ng ospital. Ang tamang sagot, letter B. Wala. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagkatanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil makakaapekto ito sa electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Ang tamang sagot, letter C. Dahil maaring makasagabal ito sa atensyon. Kapag papalapit sa isang crosswalk o linya ng taong naglalakad, dapat kang A. Bumusina nang huminto sa pagtawid ang taong naglalakad. B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. C. Bilisan ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 km. B. Bago ang mahahabang lakbayin. C. Umagang-umaga. Ang tamang sagot, letter B. Bago ang mahahabang lakbayin. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital. B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Ang tamang sagot, letter B. Lugar ng paaralan. Sakaling may nakabanggaan sa kalsada na kinasangkutan ng isang tao, ano ang una mong dapat gawin? A. Huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. B. Humanap ng ligtas na lugar na paparadahan ng iyong sasakyan. C. Tumawag ng pulis o kamag-anak para sa iyong seguridad at kaligtasan. Ang tamang sagot, letter A. Huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ang iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Ang tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang nakaharap sa birding ilaw. B. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ayon sa Republic Act 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng mga bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km kada oras. B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 km kada oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit pa sa 60 km kada oras. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Bakit nakapinta ang rumble strips sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghihiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C.
upang malaman mo ang iyong bilis. Ang tamang sagot, letter C, upang malaman mo ang iyong bilis. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis na parehaba na may pulang border. Ang tamang sagot, letter A, baliktad na tatsulok. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter A, putol-putol na puting linya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ang takbo. C. Bagalan ang takbo at hintayin ang traffic enforcer. Ang tamang sagot, letter A, ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaari kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C, naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang dubling putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Pinagbabawal ang pag-o-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinapahintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C, pinapahintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Ang tamang sagot, letter C, papaliit ang kalsada. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at karapat-dapat na gamitin, magbigay ng kaayusan sa kalsada at A. Mapanatili ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang pampubliko. Ang tamang sagot, letter B, bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit na nasa intersection. C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang tamang sagot, letter C, tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C, matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na traffic at mataas na bilang ng mabibilis na mga sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 kilometro kada oras ay A. Ang pasahero na bata ay maaring maabot ang balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot, letter B, ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Bakit hindi ligtas na sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang paa ng driver ay maaring magpanik. C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ang tamang sagot, letter C,
baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo.